mga ka-Clover, papalapit na ang year 2026, Year of the Fire Horse, at ito raw ang isa sa pinakamainit at pinakadelikadong taon ayon sa Feng Shui. Ang apoy ng kabayo ay simbolo ng bilis, agresyon at biglaang pagbabago. Kaya kung hindi ka handa, baka ikaw mismo ang masunog sa apoy ng kamalasan. Pero may mga paraan para makaiwas, at ito ay sa pamamagitan ng mga lucky plants na ilalagay mo sa iyong kwarto. Tandaan, ang kwarto ay hindi lang silid pahingahan. Sa Feng Shui, ito ang puso ng iyong enerhiya. Dito ka nagre-recharge, dito ka pinoprotektahan habang natutulog. Kung negatibo ang enerhiya ng kwarto, buong pagkatao mo ang apektado. Kaya huwag nating patagalin. Alamin natin ang mga lucky plants na magdadala ng proteksyon, swerte at kasaganaan sa iyo bago sumapit ang bagong taon. At kung hindi mo ito gagawin, baka malas ang unang bumati sa iyo pagsapit ng 2026. Number 1, Lucky Bamboo. Simbolo ng tibay at mahabang buhay. Parang espiritong bantay sa kwarto mo. Pero kung wala nito, baka madali kang lamunin ng sakit at kahinaan sa taon ng Fire Horse. Number 2, Money Tree. Pinakamakapangyarihang halaman para sa yaman. Ang dahon ay parang palad na humahawak sa pera. Kung wala ka nito, baka parang buhangin. Dumadaan lang ang pera, walang natitira. Number 3, Snake Plant. Proteksyon laban sa inggit at chismis. Sumisipsip ng toxic energy. Pero kung wala ka nito, baka unti-unti ka nang hinihigop ng malas ng ibang tao nang hindi mo namamalayan. Number 4, Jade Plant. Simbolo ng walang katapusang kasaganaan. Kapag wala nito, baka maging bato na lang ang bulsa mo, matigas pero walang laman. Number 5, Peace Lily. Nagbibigay ng kapayapaan at magandang tulog. Pero kung wala ka, baka bangungot at pagod ang sasalubong sa iyo gabi-gabi. Number 6, Orchids. Simbolo ng kagandahan at pag-ibig. Kapag may orchids, mainit ang relasyon. Kung wala, baka manlamig at matuyo rin ang pagmamahalan. Number 7, Rubber Plant. Isang energy shield laban sa malas. Kapag wala, baka madali kang madurog ng problema. Number 8, Aloe Vera. Proteksyon at healing plant. Kapag wala, baka sakit at paulit-ulit na problema ang pumasok sa kwarto mo. Number 9, Golden Pothos. Tagatanggal ng malas. Kapag wala, baka parang anino ng malas ang laging sumusunod sa iyo. Number 10, Lavender Plant. Nagbibigay ng relaxation at good sleep. Kapag wala, baka puro puyat, pagod at init ng ulo ang sumalubong sa bagong taon. Ngayon, baka iniisip mo, kailangan ko ba talaga lahat ng 10 ito? Mga kaibigan, hindi mo kailangan makumpleto ang lahat. Kahit 1, 2 o 3 lang sa mga lucky plants ay sapat na. Ang mahalaga ay may panangga ka laban sa malas. Bakit kwarto? Dahil ang kwarto ay pinakapuso ng iyong personal na enerhiya. Dito ka nagpapahinga, dito ka nagre-recharge, at dito ka pinapapasok ng universo ng bagong lakas. Kung negatibo ang kwarto, buong buhay mo rin ang nagiging negatibo. Ngayon, mahalaga ring alam mo kung saan ilalagay ang mga halaman. Sa Feng Shui, ang tamang direksyon ay susi ng tamang enerhiya. Silangan or east. Dito ilagay ang Lucky Bamboo at Peace Lily para sa kalusugan at bagong simula. Timog Silangan or southeast. Dito dapat ang Money Tree at Jade Plant para sa kasaganaan at pera. Timog or south para sa orchids at lavender plant dahil ito ang direksyon ng relasyon at reputasyon. Kanluran o west.
Ilagay dito ang snake plant at golden pothos bilang panangga laban sa malas at pampalakas ng creativity. Hilaga o north. Dito bagay ang rubber plant at aloe vera para sa career, trabaho at hinaharap. Huwag mong ilalagay ang malalaking halaman direkta sa paanan ng kama o sa ulunan dahil maaari nitong hadlangan ang free flow ng energy at magdulot ng stress o bangungot. Ilagay sa gilid o sulok ng kwarto para maging tagapagtanggol. May mga tao na natatawa lang at sinasabing pamahiin lang ito, pero sila rin ang unang nagrereklamo kapag sunod-sunod ang kamalasan. Nawalan ng pera, nagkakasakit at nagkagulo ang pamilya. Tandaan, mas mabuti nang maniwala at maghanda kaysa magsisi at malugmok sa malas. Ang enerhiya ng fire horse ay hindi basta-basta, mabilis, matindi at mapanira. Kung wala kang panangga, baka ikaw ang unang masunog ng kapalaran. Kaya mga ka-clover, ngayon pa lang ay siguraduhin mong may lucky plants ka sa kwarto. Hindi kailangan lahat. Kahit ilan lang ay sapat na. Ang mahalaga, may protection ka laban sa malas. Ngayon, baka may ilan sa inyo ang nag-aalala. Ipaano kung hindi ko kayanin bumili ng lahat ng 10 lucky plants na ito? Mga ka-clover, huwag kayong mangamba. Dahil sa Feng Shui, hindi sa dami nasusukat ang lakas ng proteksyon, kundi sa presensya mismo ng halaman sa loob ng iyong kwarto. At bakit? Dahil ang bawat halaman ay may sariling kakayahang sumipsip ng malas at maglabas ng positibong enerhiya. Kahit isa lang, ang simpleng presensya nito ay nagsisilbing panangga laban sa negatibong puwersa na maaaring pumasok o naroroon na sa iyong kwarto. Tandaan, lahat ng lucky plants na ito ay may kakayahang kalabanin at hadlangan ang masamang enerhiya. Parang sundalo sa isang digmaan. Hindi naman kailangan buong batalyon ang pumasok sa loob ng buhay mo. Kahit isa o dalawa lang, sapat na para harangin ang mga atake ng malas. Kaya, kung isa lang ang kaya mo, halimbawa isang money tree, o isang snake plant, o kahit simpleng aloe vera, ayos na yon. Ang mahalaga ay hindi mo hinayaang hubad at walang proteksyon ang kwarto mo. Sa Feng Shui, ang halaman ay buhay at kapag may buhay na nasa kwarto mo, mas nagiging aktibo ang energy flow, mas lumalakas ang proteksyon, at mas nagiging balanse ang iyong kapalaran. Kaya huwag kang mag-alinlangan dahil kahit isang halaman lang ay sapat na para magsilbing panangga laban sa anumang malas na maaring pumasok. Mga ka-clover, huwag kayong matakot sa pagsapit ng 2026 Year of the Fire Horse. Tandaan, ang pinakamahalaga ay may panlaban sa malas. Dahil sa bawat bagong taon, lalo na kapag may putukan at malalakas na ingay, ang mga masasamang espiritu ay nabubulabog at naghahanap ng bagong lugar na mapipirmihan. At kung hindi handa ang kwarto mo, kung wala kang panangga, baka doon sila tumira, sa mismong silid kung saan ka natutulog, kung saan ka humihinga, kung saan ka pinakababaon ng malas. Pero kapag may mga lucky plants ka, may depensa ka, may kalasag ka laban sa mga hindi nakikitang enerhiya. At tandaan, hindi lang lucky plants ang pwede mong gawing panangga. May iba pa akong mga sikreto na ituturo sa inyo sa mga susunod na video. Mga bagay na siguradong hindi nyo pa alam, pero makakapagligtas sa inyo mula sa mga masasamang espiritu at kamalasan na naghahanap ng tirahan. Kaya huwag kayong bibitaw, huwag kayong papitik-petik. Ang swerte ay handa para sa mga taong naghahanda. Kung gusto mong manatiling ligtas at maswerte sa 2026, i-like ang video na ito, mag-comment kung alin sa mga lucky plants ang balak mong ilagay, at syempre,
Mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang Feng Shui Secrets. Kung hindi ka maghahanda ngayon, baka malas ang unang kumatok sa pintuan ng kwarto mo. Kaya pili ka, swerte o kamalasan?